Yan, panibagong araw at panibagong buhay, Canada na naman tayo mga kamama. Napaka-exciting itong araw na to dahil makakausap ko ang ating kababayan na si Norman Manigat. Actually mga kamamaw, yan, si Norman Manigat. Actually mga kamama, si Norman Manigat ay aking katrabaho sa TGI Fridays, Malate, way back 13 years ago. O, ay hindi na, gano'n ka di mo matagal. O parang gano'n 13 years ago. Gano'n na siyang katagal mga kamama. Kami yung mga kumbaga mga pinunla ng TGI Friday na doon kami nagsimula, tapos parang yun nagbigay sa amin ng tag dito ng parang kumbaga stepping stone namin mga kamama para namin yung mga kanya-kanya naming future o yung buhay. So maraming salamat sa TGI Fridays, maraming salamat po sa opportunity na naibigay sa amin nung mga bata pa kami. Dahil nung ako, nag-start ako noon, Norman, mga 17. Mag-18 years old ako nung nagsimula ako. Ikaw ba nung nagsimula ka? Nung ano ka? Friday. Anong ilang taong ka? Fridays yung first job ko pag-graduate ko. 21 years old ako noon, di ba? Pioneer ako sa The Fort. Yun. So, ayun. So, ito na mga kamama, bakit nga pala natin kakamustahin si Norman Manigat? Siyempre, buhay Canada tayo mga kamama. So, lahat, isi-share ni Norman yung mga bagay na na-experience niya hanggang sa makarating siya dito sa Canada. Pero siyempre, ito mga kamama, ulitin ko sa inyo, itong mga senaryo na to, nangyari na to is parang, siyempre may mga bagay tayo na nangyayari dito sa Canada na napakahigpitan. Nag-uuwian at hindi nare-renew ng mga kanilang mga work permit. Pero itong istorya ito mga kamama is parang kahit pa paano magbibigay sa inyo ng idea na hindi naman lahat ay makakauwi. So ayan, medyo may idea na kayo bakit ba si Norman ang ating napiling guest for today. So ayan Norman, pakilala ka muna. Norman. Guys, my name is Norman. So, andito ngayon sa Manitoba, Canada, kung saan sa malayo sa Kabiasnan. Dito ako sa Norway House, Manitoba. So, from the city, 9 hours away siya from the city. So, talagang super province siya. And then, ayun lang. Ang hawak kong papel or pathways ko is temporary work permit. Ayan. So, kakat muna natin si Norman sa niya, walang problema. Norman, nung nagsimula ka pala, ikwento mo muna yung buhay, bago ka mag-Canada. Saan ka ba nagsimulang magtrabaho? Ayun, after ko nung Fridays, actually, nag-work ako sa barko. Medyo matagal ako sa barko, mga 15 years din. Matagal ko na rin gustong mag-Canada kagaya nila, ni Kamamaw. Kasi nga, nung una pa lang, nag-Canada sila, nakikita ko sila. Pero nag-enjoy ako sa pagbabarko, pag-around the world o nag-travel around the world for free while working. Pero sabi ko, tumatanda na ako, kailangan ko ng stable job kung saan magkaganda yung mga benefits. Like ito nga sa Canada, nakita ko, mostly sa mga kasama ko sa TGI Fridays, lalo na sa Malate, lahat nasa Canada na. So yun, sa Thank God naman, nung nag-apply ako last, online lang ako nag-apply. So merong mobile apps ang iPads, nag-apply ako doon. So online lang, try lang. Marami ako tinry actually sa Canada. Mostly nihingan ako ng placement fee like 300, 500,000 kasi nga married na ako tapos meron ng isang anak. So ganun daw ang proseso. So syempre, hindi naman ako nawala ng pag-asa, hanap pa rin ng hanap hanggang sa one time nakita ko yung iPAMS through online lang. Nag-apply ako. So saan pala yung iPAMS? Saan pala yung iPAMS pala sa Pilipinas? Malapit sa Cubao. Sa Magnolia, malapit sa Magnolia, Cubao. So doon siya. So, hindi ko alam yung office nila, pero nag-apply lang akong online. Actually, mobile apps lang eh. So, gawa lang ako ng account, so ganun-ganon. After a few days, tinawagan ako. Ang in-apply ko actually is bartender, since bartender ako sa barko. Pero yung nandun na, tinawagan ako ng iPAMS. Before that, nagtatrabaho ko noon na wala na ako sa barko. Nag-step ako ng barko kasi nag-decide ako na mag-land base ako. So, while waiting na mag-apply sa mga abroad sa land base like Canada, nag-work ako sa Mega World at senior sales manager sa real estate. So nag-real estate po na ako. So from TGI Fridays, nagbarko ka, tapos bumalik ka muna ng Pilipinas. Yes. Nag-apply ng Canada, okay. Yes. So yun nga, nag-work ako sa real estate while waiting. Nag-apply ako ng mga October. After actually mga first week of November,
tinawagan na ako ni iPumps. Sabi ko, ayun nga, di ako makapaniwala. Tapos sabi nila, interview na ako ng employer. Pero sabi ko, nag-apply ako as bartender. Pero ang binigay na position sa akin is bar manager. So syempre, kahit sino naman yung matutuwa ka, di ba? Anyway, so ayun, kinuha ko yung position na bar manager. So after, bilis na ng proseso nung sa akin. Pagdating nung, for example, ng November, first week, tinawagan naman ako ng employer, interview ko nung November, siguro mga November 8 yun. Tinawagan ako ng employer. So ayun, direct yun, direct na sa employer, hindi ka na nagpunta sa iPumps, parang gano'n. Hindi ako nagpunta sa iPumps. Ang direct employer doon ko tinawagan ako ng employer. So actually, akala ko Skype pa yun. Pa ako, postura pa ako. Naka-tuxedo. Kagaya ng mga uniform ko sa real estate. So naka-tuxedo ako ng gano'n. Okay lang, 10 p.m. siya. Pero nagulat ako, ano lang siya. Through phone, tinawagan ako sa mobile phone ko. So tapos di ko pa marinig. Ang hinad ko marinig. Sabi ko, ano ba ito? Tama ba ito mga pinagsasagot ko sa interview? Saka syempre, di ba, medyo sketchy, di ba? Kasi isipin mo, parang professional application at the same time, international interview, tapos tawag lang. Parang alam mo yon, sketchy kasi iba ng panahon ngayon eh. Talagang technology, syempre, expect mo, video cam, ganun. Oo. Tapos panel interview, maraming interview. So kinabahan ako noon. Sabi ko, hindi ko na inaasahan na makapasa pa ako kasi nga, halos hindi ko marinig yung in-interview yung sinasabi sa akin. Pero sinasagot ko naman siya. Ang sabi, pag-email na lang daw sila, di okay lang naman sa akin. Kung wala. Kung meron, edi thank you Lord. So after mga few days, ayun, natanggap na ako. Nag-email na sa akin ng ang iPumps na i-process ko na yung mga documents ko. So mabilis lang. So November, December, January, February, 4 months na processing ko na yun. Wow. 4 months na sa 4 months processing ko na yun, na binigay ko lahat ng mga documents ko. So Christmas pa nga yun, iba, tsaka New Year. So marami pang mga mga off yung mga office ng iPumps. So after nang nag-apply na ako doon, nung nandoon na lahat ng mga documents ko, nag-visa na. Nag-visa ako actually February, first week. Nung 4th week ng February, lumabas na yung visa ko. So approved na. So ready to go na talaga. So in total, like mula nung nag-apply ka and then at the same time mula nung nagkaroon ka ng visa, ganong katagal ganong katagal ang proseso? So ayun nga, so February nag-apply ako visa na approved na, pero nakaalis pa ako ng April. April 20 ako nakaalis, 19 actually, kasi binigyan pa kami ng time para mag-vacation, mag-spend sa time sa family namin. So months April, lang talaga, no? Din. Yeah, yung processing 4 months. So lucky me, sobrang swerte kasi nga sobrang hirap ng LAMIA actually na application. Pero yung employer ko, ang kwento ng employer ko sa akin dito, 2 years in the making yung LAMIA nila bago nila nakuha din. Nabinigyan sila ng LAMIA. So swerte na that time na lumabas na yung LAMIA nila, tapos sila sa iPumps. So ayun, kami yung naswertihan. Kasi may requirements yun bago sila i-approve eh. Like for example, nagtayo sila ng business and then automatic, hindi basta-basta man nakukuha ang LAMIA. Parang ina-apply talaga yon kung talagang pumasok yung dito, yung sa requirements pumasok yung tinatawag nilang tawag dito. Na-hit nila nakuha nila yung requirements na kailangan ng government para mabigyan sila ng LAMIA bago sila. So galing Kasi ako, singit ko lang yung sa akin nag-apply ako, Mercan naman ako, Mercan Canada. Papasalamat tayo sa Mercan. 5 years ang papel ko doon, Norman. Tagal pala. 5 years. As in, kung gano'ng katagal ako sa Malate, gano'ng katagal ang papel ko sa Mercan. Bago ako nagkaroon ng employer. Ikaw, napakaswerte mo, ang bilis. Tsaka at the same time, may tinatawag nga, sabi nga nito, isisingit ko na dito, kailangan natin isingit Yung pagkakataon ba kung ibibigay talaga sa'yo ng Panginoon, ibibigay sa'yo. Isipin mo, ang in-applyan ng ating kababayan ay bartender, pero napunta siya sa bar manager, which is, ang ngayong sitwasyon dito sa Canada, ito na tayo, Norman, ito na tayo sa sitwasyon na ito na, di ba, nagpapauwi. Nagpapauwi ngayon, tapos, yung mga low income wage or yung mga mabababang, like for example, mga low skilled workers is negative nang makapag-apply for permanent resident. Pero ito si Norma, sabi ko nga sa inyo, mga kamamo ko, ibibigay talaga sa inyo, ibibigay sa iyo. From bartender application, nakuha siya as bar manager, which is, Norman, ikaw ay mabibigyan ba ng ng application para makapag-apply ng permanent resident?
Ayun. So ngayon, swerte din ako kasi may bait yung employer ko. Sobrang bait actually ng employer ko. Ngayong November, after 6 months kasi, bago pa kami maka-apply ng ng PR or permanent residency. So sa akin, under ako ng provincial nominee. So ngayong November 1, actually, mag-a-apply ako, papanominate ako sa provincial nominee para after nung pag na-nominate ako, tsaka ako mag-a-apply ng PR. Sabi niya na it takes like 2 weeks or 1 month pagkatapos mo mag-apply. So tignan natin. After nun O, kasi, di ba? after nung manominate ako, actually malaki yung chances dito kasi sa totoo dito sa lugar namin sa Norway House, ako lang yung Pilipino. Kasi walang Pilipino Oh, I dito. see. So And tapos then ikaw konti lang lang din ang naman. kinuha sa Pilipinas? Ikaw lang ang kinuha nila sa Apat Pilipinas? kami, apat kaming Oh. Pilipino, pero yung tatlo kong kasama nandun sa kabilang hotel sa Cross Lake, 2 hours away dito pag nag-drive. So tatlo sila doon tapos ako lang dito ang Pinoy dito sa lugar na to, sa So, Norway House. manager silang tatlo doon. Manager din silang tatlo. Isang manager tapos 2 bartender. So, may balita ka ba about dun sa dalawang bartender na kabatch mo kung makakapag-apply sila ng for Yung permanent kasama resident? kong dalawa doon, at this moment, bartender sila, pero ang mga papel nila is bar manager din. Yun din ang application nila. Wow. Hindi pa sila ngayon nag-step as bar manager kasi yung dalawang bar manager pa dito na at least matatanda na rin naman, nasa 70 years old na, is mag-retired Mm. na. Sila rin ang papalit. Oh, Pero kumbaga sila nag-uusap yung kami sa naka-line up. ano, Oo. sila naka-line up, yes. Kumbaga Mm. hinihintay lang mag-retired or umalis yung matatanda dito since matanda na talaga. So retirement nila ngayon actually siguro end of December. So ngayon after nun, Oh. yung isang Pinoy doon lilipat dito, siya yung makakasama ko as manager din. Oh. Oh, I see. So talagang alam mo kaya medyo nag-goosebump ako eh. Kasi ako pinagdaanan ko rin yung hirap talaga ng sitwasyon na dumating ka dito tapos hindi ko ine-expect na pwede ako mag-apply ng permanent resident tapos yung nandun na tayo sa point na nag-a-apply na ng permanent resident halos minsan hindi ka na makatulog kakaisip na hanggang 2 years lang ba ako? Alam mo yung gano'ng pakaramdam. Eh, Oo. kinukuwento mo nga ngayon, isipin mo yung pagkakataon, 'di ba nga naman mga kamamong? Kasi ilang months ka pa lang dito? 6 months. Actually, O 6 months pala ako sa November. o tiyan mo isipin ko lang, isingit ko lang 'to, biro magsi-6 months pa lang sila ta's biglang pumutok ah, parang ganitong, klase ng Problema. sistema ngayon sa Canada na napakahirap tapos sila alam mo yung gano'n, yung parang sinave kayo by the bell, parang gano'n yung pakaramdam. Kasi ako nagu-goosebump ako kasi naano rin ako when it comes sa mga kababayan natin na uuwi. Kasama sila Norman, sila yung mga masusuwerte na magkakaroon sila ng pagkakataon, 'di ba? Kumbaga timing 'no, perfect timing, eh, 'no? Mm. At saka So, sa so tingin far ko sige, sige. mas malaki yung Sige, chance sige. pag nasa province ka talaga. 'Di ba point Oo, system siya? So oo, ngayon yung points namin, umaabot ako ng points na tapos nagkumuha rin pala kami ng self-pip exam, yung language oo. test. Yung So English, oo. umaabot ang points ko ng 800 plus. So ang Wow. requirements lang naman yata is 400 or Oo, 500, mga ganun, 6 700. oo. Umabot ako Hindi ng kasi 800. So malaki yung chance. gano'n na ba ang points dati? Kasi ako dati nung nag-exam naman ako, singit ko lang mga kamama para may idea Oo. kayo. Parang ano lang siya, from 8 to 10, parang 8 to 10, Mm. parang ang sa semi-skill kailangan mapasa mo ng 6, parang 6 yung Oo. gano'n, Oo. 6. Eh, yung exam ko na English, speaking, listening, tsaka reading, 7 ako pataas. Oo. So, ngayon pala hundreds ng tawag, Hindi, iba hundreds yung ng ibig ano? sabihin yung provincial nominee. Yung sa language Oh, I test, same see. pa rin naman. Yung score ko is Oo. nasa 7 din. 7 pataas. Oo, yun. Oo, yun, tama. So, So, ngayon naswerte requirements kayo din kasi dahil yung language test. So, ayun siya. So, kung mm, sabi nila, kapag ka semi-skilled ka, pasok na yung 5 tsaka 4. Kapag skilled oo. worker ka naman, kailangan mo ng 7 pataas. So, pumasok Oo, naman yun ako nga sa kasi quota nga ng 7. managerial kayo. Oo. Hmm. So, Yung yun ang sinasabi kong ano point ng system, yung provincial nominee oo. kasi, kapag ka may provincial nominee ka, ang province mismo yung mag-nominate sa'yo pero kailangan yung points mo nasa 500 o 700 pataas. So Mm, lucky us, yung points namin kasi 500 points na agad ang meron na kami kasi meron kaming work permit galing sa employer namin na 6 months na kami oo. nagtatrabaho dito sa Manitoba. So pasok Okey, na agad sa 500 points. So ang requirement is 5 to 500. 700. So ayun, pumasok naman kami. Tapos yung nga sa language test, mataas naman yung result. So nasa mataas talaga sa 700 to 800 yung yung points ko.
So So in hopefully, total yun pag pinagsama mo. total yan, Pag oo. pinagsama mo Total. sa requirements yun, 'di ba? Sa requirements. Yes, Oo, yes. yun. So at least ito paano may idea tayo na ganun Para kasi pala. ang point system, Point kung yung system. college graduate ka, yung language Mm. test mo, 6 months ka na Mm. sa Manitoba nagtatrabaho, Mm. tapos actually meron pa dapat show money eh. Pero kasi since na 6 months na ako nagtatrabaho, pwede yun na yung support ko na may Oo, sweldo kasi ako nag-ipon every ka na month. eh. So Oo. yun na siya. Mm. So nice. Tapos yung So work yun ang kahit experience paano may ko, idea kayo. Mm. ganun. So ano naman ang ano mo pala, pakiramdam mo ngayon dahil nga sa mga dumarating na gantong mga aberya ngayon dito sa Canada, paghihigpit. Ano mo Nung yung maipapayo mm. mo? Ano yung mapapayo mo dun sa mga ano, yung mga hindi pinapalad ngayong ano? Actually nung kami, nung mga apat kami ng mga Pilipino, nag-chat kami, nung nababalitaan namin mga ganyan-ganyan. Sabi namin, maswerte kami, nakapasok pa rin kami bago Hmm. mangyari ang lahat. At the same time, nalungkot kami dati, makakapag-PR pa ba tayo? Kaya pa ba natin to? Ayun, Kasi nga sa sobra never na, never sobra. mo ba naisip 'yon? Never pumasok sa isip niyo, "Naku, patay tayo diyan dahil ano, eh, madamay kaya tayo." May minsan ba pumasok sa isip mo 'yun o Hindi, minsan hindi nakaramdam may ka ng pumasok talaga sa isip namin. May chance pa ba to? Eh, oo, anyway, as in may kinabahan chance pa talaga ba kayo, to? 'di ba? Mm. Oo, kasi sa lahat ng balita ganun lagi eh. Talagang ano na eh. Oo. Talagang nag-uuwian na eh. Pero sabi namin, since na-province nga kami, siguro hindi naman siguro kami affected as nasa malayo kami. Tapos wala naman masyadong Pilipino dito at kailangan din talaga nila Hmm. ng mga skilled worker. So, tiwala lang kay Lord ba? Sabi namin, hindi, huwag tayo mawalan ng Oo. pag-asa. Tingnan natin. I-apply natin to, ilaban natin to. So, basta, Pero tinanong niyo sa kumbaga, employer niyo para ano, tawag dito, yung peace of mind, nagtanong ba kayo sa employer niyo? oo, tinanong namin sa employer namin. So, since naman, Oo. sabi ng employer namin, whatever it takes, susuportahan namin kayo. Wow, Let me know 'yun. kung anong So support na meron kailangan nyo. Susuportahan namin kayo. Yun ang sobrang bait pero ng employer namin. pero alam nila na may chance kayo na talagang binigyan nila kayo ng parang, ano Assurance. talaga, assurance, oo. Oo naman. Kasi yung employer ko, meron din silang mga farm. Actually, sobrang laki ng farm Oo. nila. So may mga Mm. Pilipino doon na talagang na-PR na din nila. Naasikaso na nila. Ngayon, Oo. actually, nandito na. PR na. Yung mga anak nila, asawa nito na rin. So talaga business ano talaga nila. Kasi si Norman Oo. nung dumating 'yan, kinamusta ko siya. And then nung pagkakamusta ko sa kanya, siyempre dito Canada kasi dito sa Canada mga Hmm. kamamawa, halos 'di naman tayo dapat mamili ng trabaho, 'di ba? So akala ko nung lumapag si Norman sa farm siya magtatrabaho kasi nga nung paglapag niya nasa farm siya. Kaya tinanong ko siya, sabi ko, "Norman, ano trabaho mo?" Kaya 'di ba sabi mo nga, ano ka ngayon, farmer ka, 'di ba? Sabi mo Oo. sa post mo. Sa So vlog-vlog yun ko. pa lang may-ari. So napakaswerte mo at, big time, kumbaga big time tsaka wealthy yung ano, Oo. Kaya nga. yung employer. So Sobra. ano pakiramdam pala Norman nung unang lapag mo? Ano yung pakiramdam when it comes sa ano, kasi wala pa Malamig. yung weather, eh. Actually, katatapos lang ng ano no, winter, wala nang mga snow pero sobrang lamig, Oo. nanunuot sa lamig. So ngayon, Oo. ang problema ko magwi-winter na, baka Mm. dito pa naman naging negative 40 pataas. So good Oo. luck to me sa weather. New adjustment for Oo. me. Oo, yan. So dito, sa ngayon, ano 'pag pumapasok ka sa trabaho mo, nagco-commute ka or may service kayo na ano, how long dun sa mismong tinitirhan mo papunta sa trabaho? 30 seconds. Dito ako nakatira mismo As sa in dun hotel. lang siya. Kasi puwede kang maglakad lang talaga. Hindi, dito mismo ako nakatira sa loob ng hotel. Sa hotel mismo pinagtatrabuhan ko, dito ako nakatira. Oo. So provided siya ng Na-experience ko employer ko rin yung naman. accommodation ko. Oo. So galing, actually na-experience ko yun, nag-apply ako dati nung pa-PR na ako, kasi uwi akong Pinas, eh. Oo. Naka-open work permit ako. Tinry kong, sabi ko para makaipon ako dahil sarado nga yung Berry Barn na pinagtatrabahuhan ko dati kasi winter season nun. Nag-apply ako sa Manitou, Mhm. sa Waskasu, sa Manitou Beach yun, eh. Oo. Tapos sa hotel nga kinuha nga niya ako kasi ang balak talaga parang kukunin niya ako manager kaso hindi ko na tinuloy. Pero pinagtrabaho niya ako dun bartender ng 2 weeks bago ako umuwi ng Pilipinas. Gano'n Oo. ang nangyari sa'kin, 2 weeks nakatira ako sa hotel. Kaya naalala ko na nabanggit mo. Pinatira ko yung accommodation ko, libre ako ng 2 weeks. Oo. So Kaso ayun, ang hirap kasi yung grocery, oo. malayo, eh. Ay, Yun yun yung pala diyan, pinakaswerte sa'kin. Ang dito, oo, malayo kami sa Kabiasnan, pero at least ang katapat ko grocery store. oo.
So, may kahit pa paano, kasi yun ang pinakamahirap sa lahat, lalo pag malayo ka. Kasi pag Totoo. malayo ka sa grocery sa mga nakakaano dito, tapos wala kang sasakyan, mga kamamaw, tapos winter time pa, automatic pag malamig kasi gugutumin ka. So, dito Turo. kasi sa Canada, bilang ako, experience ko, pag mag-winter, para kaming mga langgam. Bago pa Stop. dumating yung taglamig, stuck talaga. Kasi may times na tatama rin kang lumabas at minsan delikado rin lumabas sa sobrang kapal ng snow, sa sobrang lamig, eh di mo maisipan lumabas. Pero kung naka-ready ka bago ka mag-winter is mag-ipon ka na ng ano. Ganun gawin mo kasi ikaw nasa ano ka liblib ka talaga, di ba? Yun ang gawin Oo. mo. Punuin mo na ng stock yung diyan kwarto mo diyan sa hotel para ano. Eh saan ka pa pala nagluluto? Dito naman sa may kitchen hotel. Sa hotel siya may kitchen kami, malaking kitchen namin. So doon ako luluto. Oh, I see. Oh, so para for ano yun sa mga empleyado. Oo. Hmm. So kanya-kanya Oo kaming luto din. So mm. marunong ako magluto, talaga mekos-mekos na ako magluto. Oh, galing ah. Eh matututo ka talaga sa ano. Tapos paano pala yan? Ito, sige tayo siyempre, buhay Canada, kailangan nating malaman yung Um, paano yan pag yung gusto niyo mamasyal dahil malayo kayo sa Kabihasnan, ano yung mga napapasyalan niyo? Like for example, kailangan mo rin bumili ng damit, kailangan bumili ng ah ano, may malalapit Dito, ba na ano diyan? swerte ako, one take nagkaroon na ako ng license. Kasi one take lang, napasa ko na agad yung Wow. road test. So yung parang dito pinakamahirap sa lahat para ka kumukuha ng board exam kapag ka Oh. kumuha ng driver's license. So lucky me, Hmm. one take lang yung road test ko, nakakuha ko ng driver's license. Yung ano ko, yung employer ko nag-provide sa akin ng coach ng sasakyan, ng truck. Oh. Wow, So yung yaman, truck ginagamit pa. ko. So pag namamasyal kami, Sana pwede kami all. pumunta sa Thompson. It's 3 hours away Hmm. from here. Oh, malayo pa rin talaga. Talagang ano, Malayo. malayo siya Tapos, actually. Ako, medyo tamad akong mag-drive pero yung layong oh, yan, wala kang magagawa. Kailangan puntahan kung para malibang ka lang eh, di ba? Kaso pag winter time, wala. actually, yung pagda-drive dito, pag nag-drive ka, wala kang makikita kundi puro puno lang. Hmm. Pero ibig Kumbaga sabihin, di sabi, ba 6 months ka pa lang? oo, 6 months ka pa lang. So, hindi ka na umabot sa point na parang schooling ka sa driving? hindi Nag-schooling ka pa na, ba? Hindi thank na. God, nakapasa agad ako. May Oo. license agad. Oo. Kasi ang mangyayari dito ang pag-aalam ko dito sa Saskatoon, sa may Saskatchewan kasi kami, Oo, pagdating mo at may lisensya ka sa Pilipinas, is like 3 months validation yon. oh, yes. So, pag kailangan within 3 months na iyon, mag-apply ka na agad ng road test. Kasi kung di ka magro-road test, mapapaso yung 3 months mo, mag-ano ka, Oh, ganun yun. mag-aaral ka ulit dito ng 6x6 para makapag-apply ng road test uli. Mag-exam ka pa, Mm. ganto-ganto. So, sa So inyo sa pala, walang amin, limitation. Walang limitation na ganoon. dito, kapag kasabi nila, kapag ka, for example, sa road test, bumagsak ka ng 3 times, yung ika-apat mo, papasok ka na sa schooling. Oh, I see. So, ganun Okay, siya. okay, makes sense. Mhm. Hanggang So, ito tatlong pala, ano try. na tayo? Oo. So, ito na pala tayo sa pinaka-main event natin. So, yung papel mo pala, na Mm. ano, under ano ka dun sa permanent resident mo? Ang Bakit ka akin, nabigyan ng ano? temporary work permit, LAMIA actually. Mhm. Yung ba yung Oo. tawag doon, tama ba? Temporary work Oo. permit. So, ang contract ko actually is 3 years. Oh, 3 years, yeah. And then, ano siya, underskilled ka, di ba? Underskilled. Yes, yes. Under-skilled workers. Oh, yan. So, para malinaw sa mga manonood na kaya siya nabigyan ng pagkakataong makapag-apply ng pwedeng mag-apply na permanent resident is like under-skilled worker siya. Yeah. Balitaan natin sa Oo. next vlog. Mga ilang years pa Oo. yon kapag ka okay na yung PR ko. Oo, mabilis lang naman 'yan. Ang mahalaga, okey na yung posisyon mo na alam mong wala ka ng pag-aalinlangan na baka mag-ano, pero siyempre ano naman 'yan, secured naman 'yan lalo na 'pag mga skilled worker kasi usual nagkakaproblema lang tayo dito ngayon dahil sa mga low wage stream. Mm. So, ang priority kasi ni Canada ngayon is to hire yung mga youth dito sa Canada. So, yun ang Kaya, target nila na para instead mapunta sa mga temporary foreign worker is mabigay dun sa mga kabataan na possible ngayon dito sa Canada na hindi sila mahirapang makahanap ng trabaho kasi yun ang naging isa sa mga reason bakit naghihigpit sila kasi nahihirapan yung mga kabataan na makahanap ng mga
sa mga low income, yung mga starting point ng pagtatrabaho ng mga bata. Alam mo yung mga low wage na sweldo lang, doon kasi nagkakaproblema. Kasi usual, napupunta lahat sa ganon, sa temporary foreign worker. At the same time, may mga senaryo din kasi dito talaga mga kamamon. If I'm not mistaken, talagang mali din ang processing ng pag-hire ng mga nasa taas sa mga company. Like, dumarating sa point na parang lahi lang nila yung totoong nangyayari yun. May mga experience dito na ibang mga nationality na pag pumunta ka sa isang store, parang puro sila na lang. Alam mo Tama. yun, hindi siya naka-balance, hindi siya parang dapat 25% magkakaibang lahi siya. Parang gano'n yun ang pinipigilan dahil hindi na talaga parang tama sa paningin ng mga tao na makikita mo na Canada 'to, bakit ito lang ang nandito. Which is hindi mo naman sila kini-criticize, hindi mo naman sila inaano, kaso nga lang when it comes dito sa balancing ng pag-hire ng mga empleyado, yun kasi mapapansin mo, which is parang unfair naman dun sa lalo na sa mga Canadians, 'di ba? Na Oo. dapat lahat kumpleto kasi sa Canada nga, kaya nagpunta ang Canada hindi naman 'to alam mo yun, gano'n. So, Naano yun nga lang ang ako, ko, napansin ko. yung nag-travel kami Mm, sa Winnipeg. So 9 hours oo, 9 hours drive. So nag-drive kami papuntang mm, Winnipeg sa city. Nagulat ako, sabi ko nasa Canada ba ako? mm, Puro mostly kasi wala akong makitang Canadians, puro ang daming iba't ibang lahi. Pero nagdo-dominate yung oo, isang lahi talaga na puro nandun oo, talaga. Nagulat ako. all over the world ata ngayon yan, 'no? Parang Kaya nga nagiging eh. hindi naman siya problema kung hardworking person ka naman, hindi mo natin Mm. kailangang i-ano yung banta. Kaso nga lang, Feeling ko nga wala nang Canadian dito sa nakakapanibago. Canada eh. Nakakapanibago kasi ako 11 years before, 'pag pumunta ka dito talagang puro Canadian ang makikita mo talaga. Tapos hindi naman medyo marami na rin yung Pinoy kasi, nung dumating ako medyo marami na rin Pinoy kasi nung mga Oo. nakakakwentuhan natin na nung dumating ako, parang 10 years ago din nung panahon nila, parang minsan madalang lang sila makakita ng Pinoy. Oo. Gano'n kakonti sila. Talagang parang mami-miss mo 'pag makakita kang Pinoy talagang minsan sabi nila napapasigaw sila, "Kabayan." Gano'n yung pakiramdam nila dahil ang dalang nila makakita ng Pilipino dati, gano'n kakonti ang population. So dati, ngayon 'pag nakakasalubong ka ng mga Canadian, ang sasabihin sa'yo is, "Oh, we need more people to work here. We need people. Now, we Mm. don't want people to come here." Kaya Gano'n nga na yung eh. sinasabi, baliktad na kasi sobrang crowded na talaga. Tsaka siyempre, hindi man natin maiwasan ng gobyerno na dapat talaga buti na lang din may mga, dito na nasa governance na parang kumbaga nakaano sila, nakatingin sila sa sistema na kailangan i-balance natin dahil Oo. yung iba nga wala nang matirhan, That's true. overpopulated na. Tapos paano kung overpopulated, it means walang trabahong makukuha kasi paano mo Mm. maya-hire lahat yun kung crowded na, 'di ba? So yun ang inaano nila, kinokontrol nila. Hopefully sana, maayos na 'tong yung sistema na ganito. Hindi natin alam kung gaano katagal para kahit papaano yung mga umuwi kasi 49 million yung Oo. exactly kailangang umuwi ngayong Wow. 2025, 'di ba? 49 million na tao, isipin mo. So ibig sabihin kahit papaano yung ibang hindi nabigyan ng chance, nakakita ko, naawa ko minsan may mga video ngayon kumakalat din sa Facebook na alam mo yung mga nag-iiyakan na Oo. parang yung Oo. katrabaho nila hinatid nila sa airport dahil wala na talagang chance, alam mo yung gano'n? Yung iba sabi nga nila lumipat pa daw ng Australia, nagbaka sakali doon. Eh, sa Australia okey ba or may balita ka ba na kasi wala rin Oo, akong ang balita, Australia ngayon mas actually mas magulo ang Australia, mas Oo, maraming immigrant nila na actually oo, sinasabi ng Australia next na ang Canada. Nakita oo, ko nga sa November 25 magkakaroon sila ng worldwide rally sa dami ng oh my immigration. God, So hindi naman sinisisi yung mga immigrant, ang sinisisi nila is yung government na talagang oo, overpopulated na. oh. So parang same thing na nangyayari dito Yeah. sa Canada. So yun pala, hindi lang pala sa Canada nangyayari yung all over Kasi talagang Kaya yan, parang nagsimula yun nung COVID time din, 'di ba? oo. Naging yun, isa yung factor nung nangyari yung COVID time na yung naging overpopulated yung pasok ng tao.
Hindi naman pasok ng tao, ibig sabihin yung mga tao na dapat uuwi, pinag-stay na gano'n kasi nangyari. Oo. Even yung mga student parang mas mabilis sa panahon, pero hindi ko naman inaano sa talagang kung sino man yung swerte nila, swerte yan lang eh. Kaso nga lang, yun yung reason bakit din kailangan nilang magbawas ng tao ngayon, hindi naman ng tao ng mga papasok dito sa Canada. So ayan, Norman, maraming salamat sa Thank you ka, Mamaw, sa pag-invite sa akin dito. Buhay Canada mo. So update mo na lang kami pag interview ulit natin siya pag na-permanent resident na para alam tayo celebrate na tayo yan. So ay maraming salamat mga kamamaw. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw. See ya. Thank you.